Kaugnay ng ulat ng cholera outbreak sa Bongo Island sa Maguindanao, makakausap po natin si Secretary Khalil Sinolinding ng Department of Health sa Autonomous Region for Muslim Mindanao o ARMM. Good morning po, Secretary. Si Maris Umali po ito. Magandang umaga, Maris, at lahat ng ating televiewers. Assalamualaikum. Opo. Nadagdagan po ba ang bilang ng mga residente sa Bongo apektado ng cholera? So far sa ngayon, Maris, ang ating naitala sa Cotabato Regional Medical Center where we brought all our patients ay 64 na lamang ang admitted dahil nga po may mga na-discharge na mga pasyente kahapon at sa kabuang bilang na ito, 53 ang mga bata at 11 ang adult at mayroong 6 na outpatient consultation kahapon. Mayroon po kaming massive awareness campaign at education information drive doon mismo sa Bongo Island at sa bayan ng Parang wherein we try to educate itong ating mga kababayan na exposed sila pero hindi naman sila symptomatic at lahat ng tamang pamamaraan sa paggamit, pag-prepare ng mga water for drinking nila. Kasi alam po natin na identify natin na ang cause nito ay isang contaminated open well kung saan lahat po ng mga apektado at ng mga biktima na pagtatay ay doon po sila kumuha ng tubig inumin at nainom nga nila. Sir, doon po sa kasalukuyang bilang ngayon, meron po bang nasa critical pa ang sitwasyon? So far, stable po sila. Isang pagtituwid doon sa data natin, Maris, na yung isa po ay nasawi nung Wednesday, isang bata, at kahapon lamang po nasawi yung isang adult na 33-year-old because of the severe complications ng dehydration at delayed referral sa kanya. So yung dalawang nasawi na yun, isa nung Wednesday, ang isa kahapon lamang po. Base po sa pagsusuri natin, may kaugnayan po ba talaga itong balon na pinagkukunan ng tubig ng mga residente sa lugar? Yes, we identified and we marked and out of the interview sa lahat ng mga nanay at mga asymptomatic na mga exposed doon sa area na yon, isang balon sila common lahat kumuha ng tubig prior na lumabas itong signs and symptoms of diarrhea na kung saan halos lahat sila uminom. Isa lang po nakapagtataka dito dahil sa lahat ng uminom, hindi naman po lahat affected. So pwede po dahil yun sa degree of immunity at resistance ng kanilang mga katawan at mapapansin po natin karamihan sa affected dito ay ang mga kabataan. At ito po ay sinusuri namin ng maigi. Kasama po natin dito yung Pediatrics Department ng Cotabato Regional Medical Center para po mapag-aralan mabuti at para po maiwasan na rin yung gantong insidente and with the help of LGU ng Parang to have a continuous supply of potable water. Okay, tamang-tama po kasi yun po yung magiging susunod kong tanong. Ano po yung magiging susunod na hakbang ng gobyerno rito? Meron ng mga alternatibong mapagkukunan ng tubig na talagang pangmatagalan? Sa totoo lang, Maris, isa pong problema ito sa mga common among islanders, yung source ng continuous potable water. No? Sa ngayon, yung water na pinagkukunan ng tubig ay continuous namin minomonitor at meron kaming analysis na ginagawa halos every other day. At continuous din ang pagtitreat namin dito dahil wala nga pong ibang water source doon sa area. And we plan now to seal this off and then have a adequate protection para hindi po siya makontaminate after, of course, properly analyzing and assurance na wala na pong kagaw ng cholera doon mismo sa well na yon, and we try to seal it using yung tinatawag na maiwasan yung contamination ng mga tao, residente, doon mismo sa kanilang source ng tubig at pati na rin yung kanilang water table. Effective po yung mga tinatawag na mga tablet na hinahalo sa tubig para talagang ma-purify ito? Ang pinaka-effective dito, Maris, is yung pagpapakulo ng tubig. Kaya nga lang po, ang sabi nga ng karamihan sa residente, it is tedious, it is time-consuming, and at the same time, magasto daw dahil sa panggatong. But ang atin dito is we would like to educate them and inform them the importance ng pag-iingat lalong-lalo na dito sa tubig inumin at pagkain dahil nga po ang gastuhin pag isa ang nagkasakit at na-hospital, mas malamang sobra pa doon sa kanilang iniisip na expenses. Opo. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ng ating mga kakape, ano po ba ang mga sintomas ng cholera? Baka mamaya may mga anak sila na may mga gantong sintomas na pala at hindi nila alam na cholera na pala. Ang sign talaga ng cholera is masyadong mabilis ang kanyang pagdudumi at recovery-wise, mahihirapan tayo not unless
hindi siya magsuka. No? Ang kailangan kasi dito talaga is i-replace mo yung nawalang tubig sa katawan because the biggest na sign talaga dito is yung pagtatay ng sobra. And ang episode niyan, kung sa adult nga, pag inom mo ng kapsula, paglabas sa puwet mo, kapsula pa rin. So hindi enough ang time na matunaw yung ininom mong gamot. But just the same, the severity of diarrhea, siguro walang tatalo sa cholera, and you can die within hours pag hindi po ma-manage properly. At handa naman po ang lahat ng mga ospital natin dyan para tugunan yung mga itatakbong mga pasyente ng cholera kung sakasakali. Yes, we already coordinated all health facilities dito, hindi lang hospitals kundi pati health centers, and we mobilize our health workers, and I already declared code white para sa area ng Parang at Karatig bayan nito para po masiguro na handa yung ating health workers at hindi na po kakalat ang sakit na ito. And pinapakiusapan ko po yung mga residente na mga asymptomatic but exposed doon sa balon na yon, na kung kayo po ay magdudumi, kailangan sa kubeta lamang kasi alam po natin ang iba sa ating kababayan ay hindi pa rin po gumagamit ng tamang paraan, yung hygienic way of human waste disposal, at isa po yan sa binabantayan namin ngayon na maigi para maiwasan po na makontaminate ang ibang water supply na posible pong mangyari pag hindi po tayo mag-iingat. Alright, maraming salamat po DOH ARMM Secretary Khalil Sinolinding. Maraming salamat, Maris. Good morning. Good morning po.